Hey, hi parents! Good morning! Ganito po yung video tutorial kung paano po kayo makaka-upload ng video doon po sa Google Classroom. So una po sa lahat, di ba po bibidyohan nyo po yung inyong mga anak. Bidyohan nyo po sila sa ipapakita nilang kultura. Pwedeng sayaw, pwedeng awit. O ito po halimbawa. Video pala. Ayan. So halimbawa po ito po, binibidyohan ko po. Kunyari ito po yung ginagawa nilang video. Pwedeng sayaw, pwedeng awit. Yun po, nakalagay naman po yan sa ating GC kung ano lang po yung pwede nila ipakita sa video. So kunyari tapos na po, stop ko na po. So yan po, yung video yan, alam naman po natin na automatic nandito po yan sa ating gallery, di ba? Nandito po sa ating storage na cellphone natin. Ito po yun, di ba po? Yan po yun. Ngayon, so, i-upload na po natin siya doon sa ating Google Classroom. Paano po ang gagawin? Step 1, punta po kayo doon sa Messenger na kung saan ko sinend yung link. Ito po yung Messenger, di ba po? So, hanapin nyo po yung link ng Google Drive. Google Classroom. Saan na po ba yun? Ito po yun, di ba? Click po natin yan. At mapapapunta po kayo dito sa Google Classroom automatic. So yan po, For Aquino ESP, click nyo po yan. So pagkatapos po, i-click nyo po yung classwork. Ito po, sa bandang taas, classwork. Yan, dito po may makikita kayong yan, may in-upload na po akong gagawin ng mga bata. ESP PETA number 1 Kultura, Kulturang Pinoy. I-click nyo po yan. Tapos view instruction, pakiclick po yung view instruction sa baba. Ayan, dito na po kayo mag-upload. Paano po mag-upload? So scroll down nyo lang po, may makikita po kayo dito sa baba na your work. At doon sa your work may makikita po kayong add or create. Click nyo po yung add or create. At makikita, lalabas po ito, no? Magpa-pop up po itong Google Drive, link file. So ano po yung i-click natin dyan? So i-click po natin dyan yung file. Tapos ngayon hahanapin nyo po doon sa inyong cellphone kung saan nyo po sinave. I-click nyo po yung browse. Dyan sa browse po, ayan, makikita nyo na po yung mga in-upload nyo dyan. Kunyari ito po yun, di ba? Ito yung ginawa natin video kanina, sample. So automatic nag-a-upload na po siya. Huwag nyo na pong pakatagalan, no? Mga 2 to 3 minutes lang po. Ayan, nag-upload na po siya. Hintayin nyo lang po. And ayan. Po, hintayin nyo lang po siya. Ayan. Huwag pong kalilimutang pildutin ang turn in. Ayan po yung turn in. Ang ibig po sabihin ng turn in, parang isa-submit, ipapasa nyo po yan sa akin. So, pildutin ang turn in. Yan. Tapos, isa pang turn in. Pildutin po kasi for confirmation. Turn in. Ayan. So, automatic. Huwag pong pipildutin yung unsubmit. Kasi pag pinildot nyo po yung unsubmit, automatic, mawawala po yung pinasa nyo sa akin. So, okay na po yan. Pag na-turn in na, may nakita na po kayo dito sa gilid na turn in, okay na po yan. Huwag na pong gagalawin. So, okay na yan. Pwede na po kayong lumabas sa inyong classroom. Alright? Yun na po yun. Makikita ko na po yan dito sa aking classroom, yung gawa ng inyong anak. Ito naman po, pag nakapagpasa na po ang inyong anak, ito po yung makikita ko sa Google Classroom ko. So, open ko po yung Google Classroom ko, and then, so, ito po, makikita ko po ang gawa ng inyong anak. Ayan. So, ayan. Kunyari si Caitlin po yung nagpasa, ayan. Dito makikita ko na yung video na sinend ng inyong anak. So, lalagyan ko na po siya dito ng score. Halimbawa, out of 20, bigyan ko siya ng 18 points. So, may rubrics po tayo, no? Mamaya sasend ko din po yung rubrics kung paano ko bibigyan ng score ang PETA ng inyong anak. So, i-return ko po yan. Pag na-return ko po yan, makikita nyo po sa Google Classroom kung ilan po ang score ng inyong anak. Ganyan lang po. So, napakadali lang po. Huwag na pong pakahabaan ng video. Siguro mga 2 to 3 minutes lang po para po hindi masyadong malaki yung video at mabilis ma-upload sa ating Google Classroom. Maraming salamat.